Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Sa bawat pamilya, may kanya-kanyang karakter. May makulit, may matigas ang ulo, at syempre, may laging galit. At ito ang Pamilya Gonzales! Halina't pasukin natin ang riot at tawanan sa loob ng Pamilya Gonzales! Ang pamilyang mas maingay pa sa group chat nyo. Ano ba yan? Matatalo na tayo. Wala ba kayong mga mata? Unahin niyo yung minions, dali. Umuwi na kayo ng base. Hay, malas na mga kakampi. Uy, Maylene, huwag ka masyado maingay. Tignan mo yung score. Feeder, huwag ka na magsal... Sweetie, can you please go buy some soft drinks tonight so we can eat already? Kanina ka pa dyan nakatutok sa phone mo. Yes, Grandma. I'll just finish this first. Ano ba yan? Hay nako, mga bata ngayon, lagi nakadikit sa phone. Lagi nakatitig sa screen buong magdamag. That's why they don't get anything else done. Lika nga dito, Sheila, kausapin mo tong anak mo. Tama ang lola nyo. Lagi na lang nakadikit ang mga mukha nyo sa cellphone. Ang mga bata talaga ngayon, ayaw magsikilos. Nung panahon namin, kailangan pa namin tawirin ng ilog at bundok para lang makapunta sa bayan. At bilang mga pangailangan namin. Pero kayo, konting kiss lang, nahihirapan na kayo. Ang modern technology talaga ang bilan. Nakakahinder talaga siya sa buhay natin. Mom, times have changed. We are digital natives while you are a digital immigrants. That's why the way we do things are different. Digital native? The only term I know is digital immigrants. May bago bang term o gawa-gawa lang yan? Yo! What's up, my beautiful friends? Here I am since I already lost my game because my mom and grandma totally distracted me. So to make this defeat worth it, let me just lecture you about the digital natives. So next time, when your parents call you out, you've got the perfect comeback. The digital natives, that's practically us. The generation that grew up around the technology. Unlike our parents who need to adjust to technology. We were almost born with phones in our hands. We're used to being connected, either with the social media, gaming, or simply looking something online. We rely on technology for practically everything. Yes, everything. Look at this image. It absolutely reflects us. Students are in class, but instead at only focusing on the teacher, they will use their phone to seek answers online. I guess half of them struggle to compose an essay by hand. Yes, you are right. To compose an essay by hand because we would rather to type everything online. Plus, who remembers anything anymore when Google is just a few keystrokes away? Exactly, Maylene. Isa pang punto na dapat isaalang-alang ay ang digital natives ay umaasa sa mabilis na impormasyon. Hindi tulad ng ating mga magulang na kailangan pumunta sa library para mag-research. Tayo ay maaari mag-search online at makakuha ng mga sagot sa loob ng ilang segundo. Mayroon pa tayong sariling paraan ng pakikipag-usap. Sa halip na isulat ang buong salita, inadagdagan natin ito tulad ng see you sa halip na see you o how are you. Sa halip na baybay ng mga ito, lahat ay tungkol sa bilis, ngunit mayroong ilan tayong mga drawbacks. May mga nagsasabi na dahil sanay na tayo sa pagte-text at pakikipag-usap online, nahihirapan tayo sa mga personal na usapan. Nakakita nga ako ng mga tao sa sobrang aktibo online, ngunit nagiging awkward sa totoong buhay. Sa tingin ko, ito ay dahil mas komportable tayo sa likod ng screen. Ang pagiging isang digital native ay mayroong din mga advantages.
Mabilis tayong umangkop sa mga bagong teknolohiya, mahusay tayo sa multitasking, at mabilis tayo matuto. Ang hamon ay balansahin ito upang hindi tayo mawalan ng koneksyon sa totoong buhay na pakikipag-ugnayan. Exactly! So the lesson of the day is, being a digital native is nice, but we should also look up from our phone from time to time. That's what a digital native is, Grandma. It's not a made-up word because it has a real meaning. But Grandma, you also mentioned about digital immigrant. What is that, Grandma? Is that an old word? The youngsters today always on their phone. Lagi nakadikit sa phone. Kami noon, nag-uusap talaga kami diretso. Yung anak mo, halos hindi tumitingin pagkausap ko sa kanya. I understand, ma. When I contact her ng isang araw, inask ko siya kung anong gusto niyang ulam. Alam mo ano sabi niya, ma? I-text mo na lang ako, ma. Can you believe it, ma? Ganyan na ba talaga ang kabataan ngayon? See, yan ang sinasabi ko. Tignan mo to. We're digital immigrants. We prepare to converse over the phone or in person, but what about these kids? They would rather type everything. I once sent her a long Facebook message, and all I received back was a thumbs up emoji. Digital natives frequently employ text shortcuts and emoticons. Instead of writing whole phrases, they employ abbreviations like IDK, BRV, and T2YL. Digital immigrants, on the other hand, prioritize perfect English and entire phrases with conversing. Another significant distinction is how we obtain information. Digital immigrants frequently rely on books, printed materials, or direct communication with others. I still prefer to print recipes rather than viewing them on my phone. Digital natives like have everything saved digitally rather than paper. That's true, ma. Mas maganda ang mga digital immigrant dahil okay kami na kinakailangan maghintay sa lahat. Mail, dyaryo, mahabang pila sa bangko, hindi pa natin masabi yung pakikipag-socialize. So, mas gusto ng mga digital native na makipag-usap through online sa makipag-ugnayan sa personal. While the digital immigrant, mas gusto nila makipag-usap sa personal at makipag-ugnayan sa personal. Pero hindi ito masama kasi ginawang ng technology na mas madali ang komunikasyon. So, kailangan intindihin ng mga digital native ang kahalaga ng personal na pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa tao, while digital immigrant, kailangan natin mag-adjust sa bagong paraan na pakikipag-usap. Agreed. Understanding these differences allows us to bridge the age divide. Hindi lang naman para malaman kung sino ang mas superiors, kundi para malaman how technology influences our behaviors and preferences. So, do you understand what I mean by digital immigrants? It's not just about the younger generation who was the natives. Pati rin kami matatanda, may ganito rin. Yes, Grandma, I see how you mean, and now that I understand how you feel, I'll attempt to limit my phone usage and spend more time connecting with you. With that, let me walk out and grab some soft drinks so we can find together. Hello everyone, we are the long lost students, finally emerging from our mountain of deadlines and digital distractions. Students? Yes. And since we are already diving into digital natives and digital immigrants, let us introduce you to another one, digital omniverse. Omnivores? Yes, family. Digital omnivores are individuals who utilize numerous digital devices, kagaya na lang ng mga smartphones, laptop, and tablet for various purposes. Instead of relying on a single gadget, they alternate between them based on the task. So basically, yung mga tao na nagmumultitask with many devices. For example, students like me. We use computers for coursework, cell phones for fast searches, and tablets for reading. And this is not limited to students. Professionals do the same. Another example, a business person may use a laptop for emails, phone for calls, and the tablet for presentations.
The flexibility to switch between devices increases efficiency. But, while using numerous gadgets may boost productivity, it can also lead to digital overload. People frequently switch between screens, causing them to lose attentions. Some people acquire shorter spans because they are always multitasking. Halimbawa, natuklasan ko na kapag nagbasa ako ng mahabang articles o nag-aral ako para sa examination, nahihirapan ako mag-concentrate sa mahabang panahon. Para mabalance ko yung gantong uri ng problema, inirecommend sa akin ng mga ilang expert na sumunod sa one task at a time na guideline na nakasaad na ang bawat gadget ay dapat na nakatuon sa isang activity. For example, kapag nag-aaral ka, itabi mo yung phone at gamitin yung laptop mo. Para maiwasan ma-overwhelm, dapat mong paghigpitan yung sarili mo sa oras ng pagtutok sa screen or magpahinga. Yung pagiging digital omnivore entails not just using several gadgets, but also exercising caution when doing this. With that, family, remember that it's all about balance. If we manage our screen time wisely, we may benefit from technology without allowing it to control us. Online na pala kayo, Kate and Nicole. Kaya pa namin hinihintay. Pasok na kayo. Patiin yung lola ninyo. Hello everyone! We are so glad to be with you today. With that, let's celebrate! Before and our lecture, I have a classic joke for you about the math. Knock knock! Who's there? My nose! Minus who? My nose, my Science amazing. It explains everything from why the sky is blue to why Wi-Fi stops working in the middle of the day. But let's be honest, science can also be really fun. For example, did you know that atoms make up everything? Yeah, including biological things. Knock knock. Who's there? Live. Leave who? Leave me alone. Technology is incredible. It's made life so much easier. Meron tayong smartphones, smart cars, and even smart refrigerators. Meanwhile, meron akong knock-knock. Who's there? Gosh, By who? no idea. Nakalimutan ko bigla. And that's all, folks. Math, science, and technology shapes our world, and digital fluency is the key to keep up. So to learn more, hit that like button and smash that subscribe button. Stay tuned for more exciting topics. Let's embrace the numbers, trust the science, and master the tech because the future is digital. Thank you and see you on the next one.